Sa simula ng kwento, ay isang mabangis na laban ang sumiklab sa pagitan ng tatlong pinakamalakas na immortal mula sa tatlong magkaibang rehiyon laban sa isang lalaking nagngangalang Sikunan, na kanilang kalaban para sa isang kayamanang tinatawag na mutya ng Chani. Kahit na siya ay napalibutan at walang anumang pagkakataong makatakas, ay hindi basta-basta sumuko si Sikunan. Patuloy siyang lumaban ng buong tapang upang protektahan ang mutya. Sa kasamaang palad ay hindi iyon naging madali at di nagtagal ay napasubo siya sa isang desperadong sitwasyon nang sabay-sabay siyang salakayin ng tatlong Panginoon gamit ang kanilang mga espiritual na teknik. Kahit wala ng pag-asang manalo, ay matigas pa rin ang loob ni Sikunan at tumangging ibigay ang mutya. Ipinahayag niyang ang mga tulad nila ay hindi karapat-dapat tawaging mga tagapangalaga ng mundo. Habang sinasabi niya ito, ay pinalaya ni Sikunan ang espiritu ng isang ibong tinatawag na Phoenix. Paulit-ulit niyang sinubukan, ngunit nauwi rin sa kabiguan ang lahat ng kanyang pagsisikap. Subalit sa halip na matakot, ay buong tapang niyang pinili ang magsakripisyo, isinelyo niya ang kanyang kaluluwa sa loob ng mutya. Bagaman nawasak ang kanyang katawan at espiritu na lamang ang natira, ay nalumpas si Sikunan sa tatlong kaaway na balang araw ay matatagpuan niya ang itinakdang tao. Sa oras na iyon, ay magpapatuloy ang kanilang laban, at ang mutya ay maibabalik sa tunay nitong kinaroroonan. Makaraan ng 1,000 taon, sa isang payapang lambak, ay makikita ang isang binatang nagngangalang Wang Lin na nagsasanay ng mga batayang kasanayan sa paglinang ng espiritu. Bagaman matalino siya, ay napakababa ng kanyang likas na talento. Namumuhay siya ng simple at masaya kasama ang kanyang mga magulang, ang kanyang ama na si Wang Tianso, isang palabirong iskultor, at ang kanyang ina na si Wang Tingso. Si Tianso ay abala sa pag-ukit ng mga estatwa dahil malapit nang ganapin sa kaharian ng Suo ang 3 taong pista, at marami siyang natanggap na order ng estatwa na kailangang matapos sa loob ng 3 araw. Ngunit ang kanilang tahimik na buhay ay biglang nabalisa nang dumating ang isang mangungulekta ng utang mula sa pangunahing pamilyang Wang, kasama ang 2 tauhan nito upang singilin ang matagal ng utang na hindi pa nababayaran ni Tianso. Kahit na nakiusap at nagpaliwanag ang mga magulang ni Wang Lin na ang natitirang pera nila ay nakalaan para sa bayad sa pagsusulit ng kanilang anak, ay tumanggi pa rin ang maninangil. Dahil sa galit na nakitang hinahamak ang kanyang mga magulang, ay buong tapang na ipinahayag ni Wang Lin na hindi niya hahayaang ang kanyang kinabukasan ay idikta ng pagyuko sa harap ng iba. Matapos ang insidenteng iyon, ay nabunyag ang isang malungkot na katotohanan, ang ama ni Tianso ay anak lamang ng isa sa mga kabit ng pamilyang Wang, kaya't kabilang siya sa sangay ng pamilya na hindi kinikilala ng pangunahing angkan. Ang utang pala ay minana pa mula sa yumaong ina ni Tianso, at ngayon ay napipilitin siyang bayaran ito unti-unti sa pangunahing pamilya. Lubos itong ikinalungkot ng pamilya dahil nagamit na nila ang lahat ng ipon na dapat sana ay para sa pagsusulit ni Wang Lin. Hindi nagtagal, ay dumating si pang-4 na tiyuhin Wang Chanyo. Bagaman labis ang kanyang panghihinayang dahil huli siyang nakarating upang pigilan ang pangyayari, ay may dala siyang magandang balita. Ang pamilyang Wang ay pinagkalooban ng 3 pwesto upang magpadala ng mga alagad sa sektang Hengyo, ang pinakamataas na sektang immortal sa kaharian ng Suo. Kung makakapasok si Wang Lin sa sektang ito, ay maaari silang makalaya sa kanilang paghihirap. Gayunpaman, ay nag-aalala pa rin ang kanyang mga magulang. Napakahirap at mapanganib ang daan ng paglinang, at kahit makapasok siya ay aabutin pa rin ng mga dekada bago nila mabayaran ang kanilang mga utang. Nakita ni Wang Lin ang kalungkutan ng kanyang mga magulang kaya lumuhad siya sa harap nila at buong pusong sinabi na kailanman ay ala pa siyang nagawa para sa kanila, ngunit ngayon ay nais niyang baguhin ang kanilang kapalaran upang hindi na sila magpakapagod sa kahirapan. 我定当拼尽全力。既然选了这条最难的路，爹，娘。 就让铁柱去试试吧，凡人的命数也不是天定的。 Kinabukasan, ay nagtungo si Wang Lin kasama ang kanyang mga magulang sa pangunahing tirahan ng pamilyang Wang. Di tulad ng dati, ay mainit silang tinanggap, kumalat na kasi ang balita na sasabak si Wang Lin sa pagsusulit ng sektang Hengyo.
Doon ay nakilala niya ang kanyang pinsang si Wang Hao, na magiliw na bumati sa kanya, at si Wang Suo, ang paboritong anak ng angkan, na mayabang at kinukutya si Wang Lin dahil sa kanyang kakulangan sa talento. Ayon sa sabi-sabi, dahil sa malapit na ugnayan ni Wang Suo kay guro daw ng sektang Hengyo, ay binigyan ng kanilang pamilya ng 3 pwesto para sa mga bagong recruit. Kaya naman hindi nakatakatakang umasta siya ng may kayabangan. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating ang isang guro immortal mula sa sektang Hengyo upang samahan ang 3 kandidato papunta sa sekta. Bago umalis, ay nagpaalam muna si Wang Lin sa kanyang mga magulang. 还有爹娘呢，即使没被选上也没关系。 你们在家，娘，儿子一定会尽力一试。这就是仙山。Sa pagdating nila sa bundok Hengyo, ay namangha ang mga alagad sa makapal na ulap na bumabalot sa paligid. Pinagtawanan ni Wang Suo sina Wang Lin at Wang Hao, sabay paliwanag na ang ulap na iyon ay tinatawag na pormasyong ulap ng yungib ng hangin, na ginagamit upang itago ang mga immortal cultivator. 3 matanda mula sa sekta ang dumating, kabilang si Guro Huanglong, ang pinuno ng sekta. Ipinaliwanag niya na mahigpit ang pagpili. Kakaunti lamang ang kwalipikado upang makapasok sa sektang Hengyo dahil napakahalaga ng likas na ugat espiritual para sa paglinang ng pagka-immortal. Sa patnubay ng 2 matanda, ay sinimula ng unang pagsusulit, ang pagsusuri ng ugat espiritual. Si Wang Suo ang unang sumubok at agad na nakapasa sa pamantayan. Nang sumunod si Wang Hao, ay sinubukan niyang suolan si matandang Sandase gamit ang isang bihirang halamang bundok na kanyang natagpuan. Natatawa ang matanda at tinanggap siya bilang alagad, sinasabing may halaga ang kanyang kaalaman sa paggawa ng mga elixir. Nang dumating na ang pagkakataon ni Wang Lin, ay nabigo siya sa pagsusulit, napakababa ng kanyang talento. Labis itong ikinalungkot niya habang inaalala ang paghihirap ng kanyang mga magulang. Kung mabibigo siya, ay mawawala ng saysay ang lahat ng kanilang sakripisyo. Ngunit naalala niya ang sinabi ng pinunong guro na ito ay unang pagsusulit lamang, kaya muling bumalik ang kanyang pag-asa. Tunay nga, inanunsyo ni Huanglong na ang pagsubok sa ugat espiritual ay paunang pagsukat lamang. Yaong may matatag na kalooban at kapalaran ay maaari pa ring makapasok sa sekta. Upang patunayan ito, ay kailangan nilang akyatin ang hagdan ng buhay at maabot ang tuktok ng Sensen bago lumubog ang araw, isang pagsubok na magpapasya sa kanilang tunay na kapalaran. Kung sakaling sila ay makaharap ng panganib sa daan at sumigaw ng hindi lumalaban, ay ituturing pa rin iyon bilang kabiguan. Nagsimula na ang matinding pagsubok, ang mga kandidato ay nabigo sa gitna ng daan dahil sa napakaraming hadlang. Samantala, si Wang Lin ay patuloy na nagpupunyagi, nagpupersige sa kabila ng napakaraming balakid. Kahit napasok siya sa kawa at malubha ang mga sugat sa kanyang katawan, ay hindi niya iyon alintana at inisip niyang ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang. Ngunit sino ang mag-aakala na nang malapit na siya sa tuktok ng hagdan at isang hakbang na lang ang layo mula sa Sensen, ay biglang nagtapos ang daan na kanyang nilalakaran. Gayunpaman, ay sinubukan ni Wang Lin na pakalmayan ang kanyang sarili. Alam niyang ang pagiging isang immortal ay nangangailangan ng matinding sakripisyo at pagdaan sa maraming pagsubok. Ngunit biglang, muling binalot ng pagkadismaya, galit, at kalungkutan si Wang Lin. Bakit tila lagi siyang tinatanggihan ng kapalaran? Isang tinig ang biglang nagsabi na ang oras na itinakda ay nagwakas na. Bagaman may matibay siyang loob, ang kanyang puso ay nananatiling parang isang bata, dahilan upang mabigo. Siya, hindi matanggap ni Wang Lin ang pagkatalo, kaya't pinilit niyang lumusob. Ngunit dahil dito, siya ay tinapon papasok sa isang mundo ng ilusyon, kung saan niya nakatagpo ang espiritual na nilalang na kilala bilang sisitunan. Nang siya ay magising sa ilalim ng bangin, ay aksidenteng nakita ni Wang Lin ang isang kakaibang perlas. Dahil sa kanyang pagkamausisa, ay hinawakan niya ito. Biglang nag-react ang perlas ng Chani, naglabas ng mga bula ng tubig, at dinala siya sa isang karagatan ng kamalayan.
Sa una, ay nagtataka siya, anong lugar ito? Ngunit di nagtagal, ay lumitaw ang espiritual na kaluluwa ni Situnan, na nagdurusa pa rin matapos masira ang kanyang katawan sa labanan 1,000 taon na ang nakalipas. Plano ni Situnan na angkinan ang katawan ni Wang Lin, ngunit hindi niya ito magawa. Kahit ilang ulit niyang subukan, ay nabigo siya sa bawat pagtatangka. Nagalit si Situnan, bakit hindi niya makuha ang katawan ng batang ito. Sa tingin niya, ay masyadong mahina ang katawan ni Wang Lin para matagalan ang kanyang kapangyarihan. Naramdaman niyang nasayang lamang ang kanyang paghihintay ng 1,000 taon kung ang inaasahan niyang tagapagmana ay isang batang walang talento. Ngunit naguguluhan din siya, bakit pinili ng Perlas ang batang ito. Maaari kayang tulungan siya ng batang ito upang makawala sa lugar na ito. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, ay ipinakilala ni Wang Lin ang kanyang sarili at sinabi ang kanyang layunin, nais niyang maging isang immortal. Hiningi rin niya ang tulong ni Situnan upang turuan siyang mag-practice. Ngunit itinuring ni Situnan itong kahibangan. Sa sobrang hina ng kakayahan ni Wang Lin, ay pinalayas niya ito mula sa kanyang presensya. Samantala, sa labas, ang mga magulang ni Wang Lin ay nagdadalamati, inakala nilang patay na ang anak nila, ngunit laking gulat nila nang malamang buhay pa si Wang Lin. Dahil sa pambihirang tatag ni Wang Lin, ay nagpa siya si Elder Son na bigyan siya ng exception at tanggapin sa sekta. Nagulat man siya sa desisyong iyon, ay pinayuhan siya ng kanyang mga magulang na huwag sayangin ang pagkakataon. Kaya't sa huli, ay sumang-ayon siyang sumapi sa sekta. Pagdating niya sa punong bulwagan ng sekta, ay ipinaliwanag ni Chang Yan ang tungkol sa mga kasuotan ng mga disipulo. Ang puting kasuotan ay para sa pinakamataas na ranggo, sinundan ng pula, pagkatapos ay dilaw, at ang abo ay para lamang sa mga panlabas na disipulo, hindi kabilang sa mga pangunahing miyembro ng sekta. Ngunit doon ay nakita ni Wang Lin kung gaano kababa ang tingin sa mga panlabas na disipulo, tinatrato silang parang mga utusan, at madalas ay sila ang inuutusang gumawa ng mga mabibigat na gawain para sa mga pangunahing disipulo. Doon nakilala ni Wang Lin ang isang disipulong nagngangalang Zhang Ho, na nagsabing maaari siyang magtanong sa kanya kung may hindi siya nauunawaan. Di nagtagal, ay ipinamahagi ni Liu Su ang listahan ng mga gawain para sa susunod na 7 araw. Ang unang tungkulin ni Wang Lin ay ang magigib ng tubig. Kinagabihan ay nagtaka siya kung bakit walang gustong kumuha ng ganitong misyon, kaya tinanong niya si Zhang Ho. Hindi sumagot si Zhang Ho, sinabing malalaman niya rin bukas. At nang dumating ang umaga, ay nalaman ni Wang Lin kung bakit napakahirap pala ng gawaing ito. 7 malalaking tapayan ang kailangang mapuno sa loob ng 7 araw. Ngunit hindi siya nagreklamo. Tahimik niyang sinimulan ang kanyang tungkulin. Sa ikalawang araw, ay labis siyang napagod, at nagkaroon pa ng mga sugat sa kanyang mga kamay. Naalala niya ang perlas na kanyang nakuha noon, kaya inilagay niya ito sa timba ng tubig at isinawsaw ang kanyang mga kamay. Hindi lang iyon, uminom din siya sa tubig at agad niyang naramdaman na bumalik ang kanyang espiritual na lakas. Kinabukasan, ay nagsimula siyang mangolekta ng mga patak ng hamog at sinubukang pagsamahin ito sa perlas. Nang ininom niya ang pinaghalong iyon, ay nagkaroon ito ng kahangahangang epekto. Namangha si Situnan, bagaman walang talento, ay lumalabas na si Wang Lin ay may katalinuhang kakaiba, kaya niyang palakasin ang kapangyarihan ng tubig sa loob ng perlas. Pagkaraan ng 4 na araw, ay halos puno na ang mga tapayan. Dahil dito ay naghinala si Liu Su, iniisip niyang may nakatagong kayamanan si Wang Lin. Kaagad niyang sinubukang alamin kung ano ang lihim nito. Tahimik lamang si Wang Lin kahit tinatangka siyang apihin, bagay na ikinainis ni Situnan. Wang Lin! Ipinaliwanag ni Wang Lin na gagawin niya ito ng dahan-dahan, at hanggat maaari niyang maabot ang pagka-immortal, ay wala siyang reklamo. Natuwa si Situnan sa kanyang determinasyon at sa wakas ay nagpasya siyang turuan si Wang Lin. Nagduda man si Wang Lin sa una dahil dati ay minamaliit lamang siya nito, ay ipinaliwanag ni Situnan na may dahilan kung bakit pinili siya ng perlas ng Chani. Sa unang yugto ng pagsasanay, ay inutusan ni Situnan si Wang Lin na ipunan ang mga patak ng hamog at palakasin ang kapangyarihan ng tubig sa perlas. Naging maayos ang proseso hanggang sa tuluyang mapuno ang kapangyarihang tubig ng perlas.
Ipinaliwanag ni Situna na ang landas ng cultivation ay may 7 antas. Ang kondensasyon, pundasyon, pagbuo ng ulo ng enerhiya o core formation, bagong kaluluwa, pagbabagong Diyos, at pagbabagong kaluluwa. Bawat antas ay may 3 yugto. At sa espiritual na mundo ng Chani, ang oras ay 10 beses na mas mabagal kaysa sa mundo ng mga mortal, ang 1 oras sa labas ay katumbas ng 10 oras sa loob. Kaya hinimok ni Situnan si Wang Lin na gumugol ng mas maraming oras sa pagsasanay upang mas tumibay ang kanyang katawan sa totoong mundo. Samantala, ay ipinaliwanag ni Zhang Ho na abala si Senior Liu sa paghahanda para sa palitang konferensya ng sekta ng Hengyo at sekta ng Suando, kaya hindi muna sila ginugulo. Ang magandang balita ay may pagkakataon silang makakuha ng kwalifikasyon para rito. Bagaman maraming disipulo ang nagboluntaryo, ay si Elder Sun mismo ang pumili kay Wang Lin. Dahil sa kanyang pambihirang determinasyon, ay inalok niya si Wang Lin na maging kanyang alagad. Makalipas ang ilang panahon, ngayon ay nagsusuot na ng dilaw na kasuotan si Wang Lin, hudyat na siya ay isang formal na disipulo ng sekta. Sa panahong iyon, ay patuloy siyang nagsasanay sa ilalim ng paggabay ni Situnan, at nakabisado na niya ang sining ng gravity. Bagaman maganda ang kanyang progreso, ayon kay Situnan, ay wala pa iyon sa kahit anong antas ng tunay na kahulugan ng cultivation. Dahil si Wang Lin ay hindi pa rin kayang lampasan ang unang antas ng kondensasyon. Sa gitna ng lahat ng pangyayaring iyon, ay bigla siyang nagulat ng makarinig ng isang boses, si Liuso, na sinusubukang udyukan si Zhang Ho. Dahil sa inis na lagi na lamang siyang ginagamit, ay nagpa siya si Zhang Ho na isumbong ang nangyari sa mga nakatatanda. Subalit sa kasamaang palad, ay agad siyang inatake ni Liuso. Sa gitna ng kanilang matinding labanan, sa gitna ng mga bug zone ng enerhiya at puwersa, ay biglang nasaksak ni Zhang Ho si Liuso. Kaagad namang sinabi ni Wang Lin sa kanya na umalis na siya roon, sapagkat siya mismo ang baalang magtago sa bangkay ni Liuso. Sa simula, ay niyaya siya ni Zhang Ho na tumakas na lamang silang dalawa, ngunit tinanggihan ito ni Wang Lin. Siya mismo ang haharap sa natitirang problema at mag-iimbento ng dahilan upang hindi magdulot ng hinala sa iba. Ito na ang pinakamainam na paraan para malutas ang kanilang sitwasyon. Habang tinatitigan ni Wang Lin ang bangkay ni Liuso, ay napagtanto niyang sa mundong ito, ang mahina ay laging sumusuko sa malakas. Kung hindi niya agad palalakasan ang sarili, ay maaaring siya ang maging susunod na biktima. Pagkatapos mapag-isipan ito, ay sinubukan niyang itapon ang bangkay ni Liuso gamit ang kapangyarihan ng gravity, ngunit sa pagtataka niya, ay hindi niya mapakonsentra ang enerhiya sa loob ng katawan niya. Naguluhan siya at kaagad na nagtanong kay Situnan kung ano ang totoong nangyayari sa kanya. Matapos siyang suriin, ay sinabi ni Situnan na may lason ng damong espiritual sa kanyang katawan. Dahil dito ay hindi lamang siya hindi makapagpundar ng espiritual na enerhiya, kundi hindi rin siya makausad sa cultivation. Nang marinig ito, ay bigla niyang naalala ang gamot na ibinigay sa kanya ni Master Son, marahil iyon ang dahilan kung bakit siya nalason. Akala natin mabait siguro, pero may ahas sa likod ng udang. Si Situnan ay agad na nagalit at hinimok si Wang Lin na patayin na lang ang huwad na guro. Ngunit kalmado lang si Wang Lin. Tinanong niya na bukod sa panlunas, ay mayroon bang ibang paraan upang malabanan ang lason. Sinabi ni Situnan na ang lason ay dapat labanan ng kapwa lason, ngunit nag-aalala siyang baka hindi kayanin ni Wang Lin ang matinding sakit. Ngunit buong tapang na tugon ni Wang Lin na hanggat makakapagpatuloy siya sa pagkultiba, anuman ang panganib ay haharapin niya. Hindi nagtagal, ay dumating si Uyang Dao, pinuno ng pangkat mula sa sektang Suando, kasama ang ilang mga alagad upang tuparin ang kanilang pangako. Kasabay nito, ay nagulat ang mga alagad nang biglang dumilim ang langit na dati ay maliwanag. Bukod sa ilang lalaking alagad at 2 nakatatanda, ay naroon din ang isang napakagandang babae na nagngangalang Layumi, isa sa mga elite na alagad ng sektang Suando, marahil siya na ang bulaklak ng sekta. Ang kanyang nakabibighaning kagandahan na tila isang diwata, ay agad na nagpatulala sa mga alagad ng sektang Hengyo. Ang ilan pang ay nagsabing kahit ang pinakamagandang babae sa kanilang sekta ay hindi maihahambing kay Layumi. Habang tumatagal silang nakatitig sa kanya, ay tila sila'y na-hypnotismo. Si
Si Layumi ay ipinanganak na may espiritual na ugat ng elementong tubig. Sinasabing wala ni isa sa kanyang henerasyon ang kayang labanan ang kanyang pambihirang karisma. Ngunit sa kabila ng lahat, ay hindi man lang naapektuhan si Wang Lin, isang bagay na lubos na ikinagulat ni Layumi. Bagaman ang kultibasyon ni Wang Lin ay nasa unang antas pa lamang ng kondensasyon, ay lalo lang siyang naintriga. Samantala, si Daoso ay nagsabing sobra na ang sektang Swando, gumagamit sila ng teknik ng pang-akit. Ngunit agad namang sumabat si Kinol, sinasabing walang basehan ang mga sinasabi ni Daoso, hindi iyon teknik ng pang-akit kundi likas na kakayahan ng espiritual na ugat ni Layumi. Dagdag pa ni Uyang Dao, kahit nagmula sa iba't ibang elemento ang mga alagad ng sektang Hengyo, kung mismong si Daoso ay hindi kayang kilalanin iyon, ay wala na silang magagawa. Ay nagtagal, ay nagpakita ang pinuno ng sekta, si Huang Long. Pinaalalahanan silang huwag agad maghusga, lahat ay malalaman pagkatapos ng kompetisyon. Pagkatapos noon, ay pinayuhan niya ang mga alagad ng sektang Swando na magpahinga na lamang kaysa maghasik ng gulo. Ngunit biglang nag-react ang espiritual na hayop na Kaki Cerebro, dahilan upang kabahan ng mga alagad. Dahil dito, ay iminungkahi ni Wang Zhou na ipasa sa sektang Hengyo ang tungkulin ng pagpapakain sa hayop at si Wang Lin ang itinalaga para gawin iyon. Siyempre ay hindi tumutol si Wang Lin, sapagkat iyon mismo ang kanyang hinihintay. Kinagabihan, matapos niyang malaman na hindi ordinaryo ang nasabing hayop, ay tinulungan siya ni Situnan na pansamantalang pigilin ang lason sa kanyang katawan, upang makagamit siya ng espiritual na enerhiya, ngunit tatagal lamang ito ng kalahating oras. Maingat niyang nilapitan ang Kaki Cerebro upang pakainin ito ng espiritual na osa. Ngunit habang maayos ang plano, ay biglang nagising ang Kaki Cerebro at nagalit kay Wang Lin. Hindi nagaksaya ng oras si Wang Lin at tumakbo palayo papunta sa loob ng sektang Hengyo na may proteksyong harang. Hindi niya sinayang ang pagkakataon at kaagad niyang ininom ang lason upang labanan ang lason ng damong espiritual sa kanyang katawan. Sa gitna ng proseso, ay nag-aalala si Situnan, takot na baka mamatay si Wang Lin, at muli siyang maiwan mag-isa sa loob ng 100 taon. Ngunit matatag ang loob ni Wang Lin, hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Isa pa, ay may pangako siyang palayain si Situnan mula sa lugar na iyon. Nadama ni Situnan ang pagiging totoo at kabutihan ni Wang Lin, ngunit agad din niyang hinimok itong magpatuloy sa kultibasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, habang naguguluhan pa rin si Wang Lin kung bakit bigla niyang nalampasan ang ika-14 na antas ng kondensasyon, ay bigla siyang napalibutan ng 5 alagad ng sektang Swando na pinamumunuan ni Zhao Peng. Nagtaka siya kung bakit ang daming kasamang tao para lang hanapin siya. Sinabi ng isa sa kanila na ang espiritual na hayop na Kaki Cerebro, ang kanilang tagapagtanggol, ay naging balisa at siya raw ang may kagagawan. Ngunit nagkunwari si Wang Lin na walang alam, sinabing noong pinakain niya ito, ay maayos naman ito. Nainis ang isa sa mga alagad at tinangkang atakihin siya, ngunit biglang sumabat si Sun, ipinaalala na bawal makipaglaban sa loob ng sektang Hengyo, sapagkat iyon ay makasisira sa dangal ng sektang Swando. Noong una, ay hindi ito pinansin ng 4 na alagad, ngunit pinatigil sila ni Zhao Peng at iniwan ang lugar kasama ang mga kasamahan niya. Pagkatapos ng lahat, ay nagpasalamat si Wang Lin kay Sun sa kanyang tulong. Ngumiti si Sun at sinabing hindi niya hahayaang apihin ang sarili niyang alagad. Ngunit muntik na siyang mabulalas ng sikreto nang sabihing bakit si Wang Lin ay nasa unang antas pa rin ng kondensasyon, buti na lang napigilan niya ang sarili. Napagtanto ni Wang Lin na hindi alam ng kanyang guro ang totoong antas ng kanyang kapangyarihan, agad niyang naalala ang itinuro sa kanya ni Situnan, ang teknik sa pagtatago ng antas ng kultibasyon upang maiwasan ang anumang panganib. Si Wang Lin ay agad na nagdahilan na ang kanyang talento ay talagang napakahina, kaya kailangan niyang magsikap ng mas mabuti pa. Bagaman totoo ang kanyang sinabi, si Dasa ay patuloy pa ring may pagdududa. Kaya kapag dumating ang tamang panahon, ay tiyak niyang susubukan alamin kung anong uri ng kayamanan ang tunay na nasa loob ng katawan ni Wang Lin. Pagkatapos ay inutusan ni Dasa si Wang Lin na agad na pagbutihin ang kanyang kultibasyon hanggang maabot ang antas ng kondensasyon antas 3 dahil magsisimula na ang kompetisyon. Kinabukasan, sa tuktok ng Changsong, bukod sa mga matatanda at lahat ng mga disipulong sasali sa kompetisyon, ay naroon din ang ilang mga manunood mula sa labas ng sekta. Maging ang 2 magulang ni Wang Lin ay dumating din upang panoorin ang kaganapan. Upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na ang yayari, ang 6 na matatanda ng sektang Hengyo ay naglagay ng barrier o hadlang.
Samantala, isang sexing magandang dalaga na nagngangalang Liu Moan mula sa sektang Luauhe ang tahimik na pinagmamasdan ng arena ng labanan. Si Liu Moan ay nagtataka kung bakit sa kanilang sekta ay walang ganitong uri ng kompetisyon. Ipinaliwanag ng kanyang kuya na si Siking na ang mga tao mula sa bansa ng Zuo ay likas na agresibo. Kung hindi lamang dahil ang sektang Swando ay mayroong daw origin fruit na kailangan ng kanilang guro upang gumawa ng pilula, at dahil na rin sa kanilang matagal ng ugnayan sa guro pati na rin sa ginawang teleportation formation, ay hindi sana sila naglakbay ng ganito kalayo hanggang sa bansa ng Zuo. Ayon kay Liu Moan, ang mga cultivador dito ay tila nagsasanay lamang upang pumatay, na lubhang naiiba sa kanyang apoy ng cultivation na kayang gumawa ng mga pilula, armas, at sumupil sa mga demonyo. Sinabi ni Liu Xing na si Liu Moan ay hindi pa lubos na nakakaunawa sa lawak ng mundo. Kung sakaling magkaroon siya ng pagkakataong maglakbay, ay umaasa si King na marami siyang matutunan. Kasabay nito, ay isang malaking dragon ang lumitaw kasama si Huang Long, ang pinuno ng sekta, at inihayag na opisyal nang nagsimula ang kompetisyon. Inisip ng mga disipulo na sa tulong ng mid-level Lotus Sword Technique, ay tiyak na kaya ni Zhang Kuang na lumaban ng mag-isa laban sa 10 tao. Samantala, si Zhou Peng ang unang lumaban mula sa panig ng sektang Swando at agad na umatake ng walang paabi. Kahit na ginamit ni Zhang Kuang ang kanyang espiritual na hayop, ay wala itong naging silbi. Siya ay natalo ng napakadali dahil si Zhou Peng pala ay nasa ika-13 antas ng kondensasyon. Ayon kay Liu Xing, ay mukhang sinadya ng sektang Swando na ipadala ang disipulong iyon upang mangapi. Sa kay-abangan, ay sinabi ni Ouyang Du na upang maiwasan ang maraming sugatan, ay kung sino man ang makatalo kay Zhou Peng, ay automatikong magiging panalo ang sektang Henggayo. Dahil dito, ay Nena si Luong, isa sa mga elite na disipulo at itinuturing na unang henyo ng sekta. Habang nasa ibabaw pa ng hangin at walang gustong lumaban sa kanya, ay biglang gumawa ng kabaliwan si Zhou Peng, binalak niyang umatake ng marahas sa mga manunood. Sa sandaling iyon, ay lumitaw ang isang gwapong binata, na agad na nakakuha ng pansin ni Liu Moan. Napagtanto niya na ang sektang Henggayo ay may tinatagong disipulong may pambihirang kakayahan. Ngunit si Wang Lin ay halatang galit bakit nga ba sinasadya ni Zhou Peng na saktan ng iba. Imbes na sumagot, ay muling umatake si Zhou Peng gamit ang Eagle Claw Technique. Mayabang pa rin siyang nagsalita na ang isang antas 6 sa kondensasyon ay nangangahas na labanan ako. Samantala, si Sun Dasa ay lalong nakaramdam ng interes kay Wang Lin, mukhang tama nga ang hinala niya, siguradong may nakatagong bihirang kayamanan si Wang Lin. Dahil kahit kaharap niya si Zhou Peng, ay hindi siya mukhang nahihirapan. Hindi pa rito nagtapos, muling pinalabas ni Zhou Peng ang kanyang Snake Beast Technique, ang kanyang pinakamalakas na atake bilang disipulo ng sektang Swando. Bagamat sandaling nailagay nito si Wang Lin sa alanganin, ay hindi pa rin ito kayang talunin ang bida. Ang tagpong iyon ay lubos na nagpagulat sa buong arena. Hindi ba't si Wang Lin iyon, yung disipulo na sinasabing muntik magpakamatay para lang makapasok sa sekta? Bakit ngayon ay napakalakas niya? Ang mga bulong-bulungan ng pagkagulat ay nagdulot ng higit pang pagtataka kay Liu Moan. Sino ba talaga ang binatang ito? Bakit pati mga disipulo ng sektang Henggayo ay tila hindi siya kilala, hindi ba't kakaiba iyon? Habang si Zhou Peng ay patuloy na minamaliit si Wang Lin, ay nagtaka siya kung bakit kaya nitong wasakin ang kanyang ahas na espiritual. Hindi sumagot si Wang Lin, bagkus ay ipinakita niya ang kanyang tunay na lakas. Ang pangyayaring ito ay nagpagalit kay Ouyang Du, ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, ay dumating ang matandang ninuno ng sektang Henggayo. Si Liu Wenj. Kasama ang mga nakatatanda. Idineklara nila na simula sa araw na iyon, si Wang Lin ay magiging core disciple ng sektang Henggayo. Dagdag pa ni Huang Long na ayon sa mga salitang binitiwan ni Ouyang Du kanina, ay ang sektang Henggayo na ang opisyal na nanalo sa kompetisyon. Naramdaman ni Liu Xing na magiging masama ang kalalabasan. Kaya't agad niyang pinayuhan si Liu Mo na nalisanin ang lugar, sapagkat tiyak na hindi mananahimik ang sektang Swando. Kinagabihan, ay nilapitan ni Wang Lin ang kanyang mga magulang bago siya umalis sa sekta. Ang pagkikita nilang iyon ay puno ng luha ng kagalakan, ang dating pasanin ng pamilya ay isa ng dakilang cultivator. Ibinigay din ni Wang Lin sa kanila ang isang mutya.
Sinabi niyang kung sakaling sila ay malagay sa panganib, ay sirain lamang nila ang mutyang iyon at siya ay agad na babalik. Kinabukasan, ang tagapagtatag ng sektang Swando, si Punanzi, ay marahas na umatake sa sektang Hengayo. Hindi lamang upang maghiganti sa nakaraang pagkatalo, kundi upang hilingin na buwagin ang buong sekta. Sa simula, ay sinabi ni Liu Wenjo na lagi naman silang may mabuting ugnayan, lalo na't wala pa ang pinuno ng sektang Hengayo, kaya maaaring ipagpaliban muna ang labanan. Ngunit sa katotohanan, ang lahat ng Yuanying elders ng sektang Hengayo ay napatay na sa labanan sa labas ng kaharian. Ito ang ginamit ni Punanzi bilang dahilan upang lubusang wasakin ang sektang Hengayo. Ayaw sumuko ni Wenjo, kaya inutusan niya si Huanglong na ilikas ang lahat ng disipulo, habang siya at ang iba pang matatanda ay nagbuo ng formation barrier upang protektahan ang sekta. Habang nagaganap ang kaguluhan, ay natakot si Wang Lin, ngunit ayon kay Situnan, ang newborn soul stage ng tagapagtatag ng sektang Swando ay walang kwenta sa panahon niya. Habang nag-iisip si Wang Lin, ay lumapit sa kanya si Sun Dasa at inanyayahan siyang sumama sa isang silid. Doon ay sinubukan siyang pukawin ni Dasa at pinilit na bumaba ng bundok kasama niya. Nagtaka si Wang Lin, dahil habang ang ibang matatanda ay pilit na ipinagtatanggol ang sekta, ay bakit si Dasa ay tila nagtatangkang tumakas. Hindi sumagot si Dasa, sa halip ay inactivate niya ang isang formation seal at pinilit si Wang Lin na uminom ng tsaa na kanyang inihanda. Naalala ni Wang Lin ang mga nangyari noon, at dahil puno ng mga selyo ang silid, ay agad niyang tinanggihan at inisip na baka lasunin siya ni Dasa tulad ng dati. Nang mapagtanto ni Dasa na alam na ni Wang Lin ang kanyang masamang plano, ay agad niyang pinaandar ang formation seal upang subukang ipitin si Wang Lin.